Mag-silent ako ng phone. Ayan na ba? Game na? Game na. Oh, okay. Hi, everyone. Kumusta po kayo? We're here at Pasogare Cafe. Ang ganda actually si Casey ang nakadiscover nitong napakagandang place. And we're going to show you later kung gaano kaganda to. It's in, saan nga ba to, Casey? Minamisemba. Oh, yun. Minamisemba? Minamisemba. Oh, so, ang ganda. So, ako first time ko dito. And later, makikita nyo kung anong vibe nitong place. Yung team niya the best. Oo, mama. Meron pa siyang second floor pala. Ang ganda din. So, check it out later. Ate Lai, parang, di ba, long time no si tayo. Oo nga eh. Saan nga ba? When was the last time we met pa? Ang tagal na nun ha. Parang ilang taon yata yun. Maybe 6 years. So, prior, COVID. Prior COVID Yes, tayo nagkita. prior. Oo, tama. 2019? Maliit pa yung baby ko nun. Oh, tama yun. Around that time, no? Pero 19 kasi siguro mga 18. Tama. Siguro mga 18, ganyan. We might have, yung nagkasalubong siguro tayo, probably. Pero, Ganun lang. Hindi yung ganitong usap. We didn't have the chance to talk like this na about a lot of things. Yung chika. Yeah, at magkape. Wala. Kasi sobrang, yes. Cheers muna tayo. Diba? Yay! Kasi makikita nyo kami magkasama ng, tama ba yun, Tagalog? Maraming beses. Yeah. Na, from now on, kakape na kami, ikot ng kape dito sa Osaka. At nagchichikahan. Ay, buong Kansai, no? Hindi lang dito sa area na to. But we're going to find some place na talagang maganda and we're going to share it with you. Para kasama namin kayo. What have you been doing? Like, di ba? Ang tagal natin kasi, parang ang tagal kitang kakilala. Ayun nga, lagi ko sinasabi. Parang pero kasi dito sa Osaka, parang yung mga kakilala mo, kilala mo sila sa face, pero hindi kayo masyado nakakapag-usap kasi, yun nga, yung buhay dito sobrang busy. Sobrang busy na hindi mo alam. Yung isa, nagpakasal na pala, yung isa, nanganak na, yung isa, di ba? Malaki na yung anak. That's true. Ang bilis ng oras pati dito, kung i-compare nyo po sa Pilipinas, iba talaga ang time sa Japan. Talagang fast-paced ang mga tao talaga dito. Mabilis. Yeah. Tapos, siguro si Ate Line, paano ba? I remember before, totoo to kasi aminado naman ako, matigas ang ulo ko even before. Hindi na ngayon. Anak na ako eh. Pero, mabait ka na. Yeah, mabait na. Pero iba yung tigas ng ulo na yan. Kasi before, nung malis ako yung naging independent ako, when I left home, I was just 18. Wow. So, parang nag-stow away? Lumayas ka ba? Or hindi naman. It's more like, siguro dito sa Japan, if you're in the right age na, you're parang, di ba? You have to live on your own na. Oo. If you can. And then my mom sabi niya, pag umalis ka sa bahay, huwag ka nang babalik. So, ako kasi, pinalaki ako ng mama ko na parang, if you cry outside, malit pa ako ha. Tapos, syempre, nagsumbong ako, bumalik ako sa bahay, papaluin ako. So, wala akong choice. Syempre, ayokong paluin ako. So, siguro yung growing up, pag halimbawa may ginawa ko, papanindigan ko. Ate, ikaw naman, like, paano ka naman nagsimula? How did ka may coach? Ayan. Ako naman, I was ALT. If you know ALT, Assistant Language Teacher dito sa Japan. So, ang ALT kasi is very constricted ang work. So, merong certain curriculum that you have to follow. So, since restricted yung trabaho, parang I get so frustrated kasi you cannot do beyond, of course, the curriculum. No? So, since sobrang kontua ako nun sa bata although it really needs a lot of energy teaching kids, especially that time I was teaching from grade 1 to grade 6. Wow. Talagang ang energy, no? And then yun yung frustration ko na parang gusto mo pang turuan sila something more. Tapos parang, hindi, ito lang daw sabi nung, kasi you have to follow yung curriculum ng Japanese teacher.
may Japanese teacher ka na susundan. So, as assistant ka lang, so susundin mo lang yung sinasabi niya, di ba? So, there was one afternoon, kinikwento ko rin naman to palagi, no? I was in the faculty room, nagla-lunch kami sa faculty room that time. Browse ang Facebook. This was 2016, I remember. Tingin-tingin ng internet, nakita ko yung life coaching. Sabi ko, ano to? That's the time I got intrigued. Tapos sabi ko yung tingin-tingin. Tapos sabi ko, ay, ang ganda. Parang nag-resonate sa gusto kong mangyari. Kasi it's not only kids that I wanted to help, but I really wanted to do more. Alam mo yun? And of course, doing more, you want to have more, be more, di ba? And create more talaga. So, yun yung mga goals na gusto kong mangyari. Tapos yung nakita ko yung life coaching, sabi ko, talagang parang may sparkle sa mata ko eh. And then, ayun, nag-enroll ako ng mga pakonti-konting coaching, like, kasi that time I had a lot of money paradigm, no? Kasi wala pa ako sa learning na you have to invest sa sarili. Ang investment alam ko is bags, Louis Vuitton, di ba? Mga watches, mga Tiffany, Cartier, di ba? Yan ang investment lang ng alam ko. Pero yung personal investment, hindi ko talaga alam. Tapos parang, ang mahal naman yan. Parang come to think of it, hey, di ba, bumibili ka nga ng mga Louis Vuitton. Sabi ko, ay, oo nga, no, na-realize, sabi ng, you cannot, sabi ng mentor ko, you cannot put a price on your dream. Diba? Dream mo to eh. Anong limit nun? $500? $1,000 lang ba? Your Louis Vuitton bag or watches or kung ano man ang gusto mo. Diba? Hindi eh. So, doon ko siya na-realize na, doon ko na-overcome yung paradigm ko. So, doon ako nag-aral na talaga rigorous training maging life coach. Kasi, ang dami mong pagdadaanan na actually, yung self-sufficiency ang nagiging, doon challenges eh. Am I sufficient enough? Marunong ba talaga ako? Alam ko ba yung sinasabi ko? Yun yung mga dapat mong i-overcome. So, yeah. So, I officially became a life coach 2023, April. So, that is where I started my business. So, yun yung every month I do live online coaching and face-to-face coaching, which is my favorite, yung mga workshops. That's the thing that I do now. Dito sa Japan, yung parang limited yung magagawa mo. And dahil meron silang ganong sistema, napo-project yan sa utak mo na, eto lang gagawin ko. Okay naman ako eh. Kumikita naman ako eh. Pero yung limitation mo, hindi mo siya na, ano ba tawag dito? overcome, no? Yung growth. Yung growth mo, wala eh. Nandudun lang tayo, hindi siya na ma-maximize kasi alam mo kumikita ka naman eh. That's true, oo. Yun. So, parang, wow. Kasi, para, di ba? You're so courageous na you take that risk. Kung tutusin, pwede na naman. Pero hindi. There was this longing na parang pumapasok ka lang, you're physically there, but you're empty. Kasi alam mo na you can still do more eh. Papasok ka sa school, para ka lang nandito ako. Ang sabi ng teacher, ganito sabihin mo, okay. Tapos hanggang sa parang, pumapasok na ako sa school na parang talagang, hindi na ako contented. I'm not happy anymore. But don't get me wrong, Don't get me wrong. Teaching is the most fulfilling job one could ever have. Kaya ako nagpupunta sa coaching. Kasi I know I love listening din. Mahilig akong makinig sa stories ng mga tao. So that's what really pulls me into coaching. Kasi yun nga, yung panimbuhay nila, it's so amazing, no? Yung mga iba-ibang experiences ng tao, ang saya-saya. And yung how they wanted to thrive talaga, to be more. Yun ang talagang what gets me here. Yun yung napaproud ako, lalo na yung mga transformation ng mga clients ko. That's what makes me happy talaga. Ate, grabe yung part na yon. Kasi, meron akong, I believe, sa akin lang, ang pinakamahirap na gawin is to change. Yeah, that's true. Diba? Especially when you're used of something. For example, your lifestyle. Sabi mo nga, mahilig ka sa mga, alam mo yun, yung, especially here, parang, diba, ibibigay na lang kung anong kailangan natin. Spoon feed tayo dito, True. Parang, diba, saan ka nakakitang bansa, yung mga bata? When you reach 16 years old, ang bibigay ng parents mo, naka-Louis Vuitton ka na mga wallet, mga bag, ganyan. Diba? Hindi ka talaga, hindi ka na outdated sa mga signature na mga kung ano-anong bagong cellphone. Normal na yan dito eh. And to think na lifestyle yun eh. Mahirap
baguhin yun. yeah. Na ikaw, you're able to change that. Kasi mas madali, kahit even in a relationship, even in sa work, sa family, mas madali kung ano yung nakasanayan mo. Yes. So, Kaya nga may mga tao na nag-fail kung ano yung ginagawa nila kasi hindi na sila nag-bloom, hindi sila nag-change. Kasi nga, nag-grow. Kasi yun na yung nakasanayan nila. Mahirap naman kasi talaga magbago. talaga, yun yung mga challenges naman usually ng tao eh. Kasi there's always pull dun sa sa old, sa old character mo, sa old na life mo. Lagi ka doon, binabalik ka talaga. So that's why it's really important yung tinatawag. I know you heard this sa mga social media, yung paradigm shift. It's really, really important. No? Yung mga beliefs mo sa sarili mo, yung mga capabilities mo lalong-lalo na. Mahirap yun kasi we grew up knowing our limitations. But we didn't grow up knowing our capabilities. Kasi wala naman nagsabi sa atin eh. We are being protected and guarded by our parents. Di ba most of the time, wag mong gawin yan, masasaktan ka. Wag kang madadapa ka. Exactly. Diba? But they don't really teach us na, sige, try mo nga i-climb yan. Sige nga kung hanggang saan ka. Nobody would tell us, lalo na parents natin. But don't get me wrong also ha, hindi intention ng parents natin na ituro yung mga pangit or mali. They're just protecting us eh. Yun yung naman pag parents ka, you protect your children. Which is sometimes, hindi na nakikita ng mga bata. Yung capacity nila, yung ano yung kaya nilang gawin. Because they're very guarded. So, yun yung minsan sad. Tapos nadadala natin yun until adult life natin, di ba? Hanggang sa matanda na tayo, yung fears natin ang dami, no? Kaysa sa courage. So, yun yung mga dapat natin i-overcome talaga. Grabe. So, ayun, dahil nga may ganito kami mga tawag dito, and marami pa kaming mga experiences na share sa inyo. Kaya din nabuo tong Women's First kasi we want to make change. Especially si ate. Yeah, ladies first, kami dalawa. At saka I'm so amazed when we haven't met for a long time, di ba kami ni Case. Nung nagkita kami, parang parehas yung gusto namin gawin sa mundo. Alam mo yun yung, of course, we couldn't make that big impact. Pero kahit yung maliit lang, yung konting may tulong lang namin, no? Yung konting impact lang, no? We're not doing this para maging sikat or famous. We're doing this para malaman ng tao na yung maliliit na changes, tinatawag natin na baby steps, would really reach yung Mount Everest, no? Kaya mo mag-overcome ng mountain just with baby steps. Exactly. Yun yung ginagawa namin. Pakunti-kunti, and if you need anything from us, we're here for you. At saka, mahirap kasi ngayon maghanap talaga ng lalo na kababaihan that's really there. Kasi mostly ng babae, busy din. Exactly. Yeah. And then, di ba nga, pinag-usapan natin na sobrang busy yung mga tao dito sa Japan. And here sa Japan, especially when you're a mom, pagod na pagod ka na. Kaya maraming nagkakaroon ng depression dito. Especially if they don't have someone to talk with, na hindi nila alam kung ano yung gagawin. And then, yung they're stuck on how they think. Ganun lang kasi sila ayun lang kasi yung nakasanayan nga nila. And then, here, syempre, iba-iba na nga i-experience ng mga tao. Hindi nila alam kung paano or sino yung susundan. Or ano minsan ang tama sa mali. Which, paano ba? Nakakaintindihan ko naman yun eh. Kasi, maybe tama sa akin, mali naman pala sa paningin ng iba. Yeah. Or, different diba? perspective kasi, different point of view eh. So, we respect that too. But then, so yan, here we're just, mostly, maririnig nyo lang kami, nagme-merienda and talking about life. At saka ladies ha, ano lang naman to ha, opinion lang namin to ha, but we're not really instilling this to you na kami tama, kayo mali. Wala kaming sinasabing ganun. And if there's anything that you wanted to share or to clarify dito sa mga pinagkukwentuhan namin, it's, very open kayo na mag-comment. You can message us there, inbox. Ay, hindi pala. Pwede kang mag-comment. And if you can add anything, no, at makatulong tayo, no, if you have any ideas or means na gusto nyong tumulong, reach out to us and we're gonna help you do it and materialize yung mga gusto nyong mangyari. So, I guess, ate, dumadami na yung tao. Yes. Tapusin na natin yung merienda natin. Sige. And So, yan. yun.
So ladies, if there's anything that you wanted to ask us, share it with us. Comment, suggestion, kahit ano po. We're open to it. Kahit criticism, okay lang. We're open. Oo, kahit i-criticize nyo kami, okay lang. We're ready for it. Oo. Yeah. So, yun. Suggestion din kung what topic you want to hear next time. Ayan, that's the best thing also. Para pagtsikahan natin yan. At least, di ba? And if Kasama you wanted kayo. to join us, you can come. Okay? Next time, ipopost na namin kung saan kami next na cafe pupunta. Yes, ate. Di ba? Oo, Kasi diba? here around, mas marami talaga mga ganitong magagandang coffee shop. Oo. Pero hindi kasi siya masyadong pinupuntahan ng mga foreigner. Mm-mm. Usually makikita mo mga Japanese. Pero they're like, Local coffee shop to, kaya magugustuhan nyo talaga. magugustuhan nyo. But then, kasi parang gem in the cities. Yeah, that's true. So yun, mamaya. Kaya, punta kayo next time, sama kayo sa amin. Ha? So yun lang. Bye!